Hello, good day everyone. So in this video, punta ulit tayo sa another applications of derivatives natin, which is maxima and minima. So dito, makikita natin kung paano solvein ang maximization and minimization problems. So here are the steps in solving maximization and minimization problems. So step 1, kailangan daw nating ma-determine yung quantity to be maximized or to be minimized. Then, step number 2, yung quantity yun ay kailangan nating ma-formulate. Kung kailangan daw nating ma-figure out yung certain figure, kailangan nating i-draw. So, i-draw natin. Number 3 is kailangan ma-express natin yung quantity into a single variable. So, after ma-determine natin yung quantity and ma-formulate, express natin yung quantity into a single variable. Pag na-express natin into a single variable, so pwede na tayong mag-differentiate. Then, after ma-differentiate, yung nakuhang derivative o first derivative ng certain function is i-equate natin sa 0. And last, number 5, is solvein natin yung obtained equations natin o yung na-determine natin quantity, yung mga pinahanap na parameters, so isolve natin. So isa-isahin lang natin yung ating steps for us to solve the given problems. Okay? So cite tayo ng problem para mas malinaw sa atin. So for example number 1 natin, given this problem, find the maximum area of A, rectangle, and B, right triangle, that can be enclosed by a wire of length 20 meters. So dito, ang unahin natin yung A. So ang A natin is pinahanap ang maximum area of a rectangle that can be enclosed by a wire of length 20 meters. So una, ang step 1 natin is to determine daw natin yung quantity to be maximized or minimized. So dito, meron tayong word na makikita, pwede natin itong gawing guide, maximum area. So ibig sabihin, to be minimized ang ating gagawin. So, in a form of maximization ang gagawin natin na process. So, ang ating quantity to be maximized ay area daw ng rectangle in a given length of wire. Okay? So, yung ating wire, i-enclose natin. Ito yung parang tutupi-tupiin natin yung ating wire. Nung mga bata tayo, madalas tayo maglaro. A certain wire, ibebend natin ng ibebend hanggang sa maging closed figure. So dito, in a form of rectangle daw, so kailangan nating makuha yung pinakamalaking area na magagawa natin pag in-enclose natin o close natin yung certain wire na yan. Okay? So, sabi, determine natin yung quantity to be maximized and minimized. So dito, ang i-maximize natin ay area ng rectangle. So dito kailangan lang alam natin yung mga formulas ng areas at volumes. So most commonly ay mga figures sa ating geometry o mga geometric figures. Ang medyo may encounter natin dito. At the same time, mga worded problem naman sa algebra. So combination ng mga worded problems of algebra and geometric figures naman formulas, areas and volumes. So doon, kailangan natin balik-balikan yung mga napag-aralan natin previously about that certain topics, the certain subjects. So balik lang tayo dito. So as I've said, ang ating i-maximize ay area ng rectangle which is given as a formula. Area is length times width. So ito yung ating i-maximize.
So, after ma-determine natin kung aling quantity ang i-maximize, so step number 2, i-formulate daw natin. Kung kailangan ng figure para mas maintindihan, i-drawing natin. So, dito, binigyan daw tayo ng wire na may length 20 meters. Okay? So, for example, ito yung wire natin with the length of 20 meters. Sabi ko kanina, ibebend natin ng ibebend hanggang maging rectangle. So, yung rectangle na yon, kailangan ma-maximize natin yung area na magagawa natin kapag ibinend natin into a closed figure rectangle natin. So, as we bend, so yan, nag-form tayo ng rectangle. For example, ilet natin itong kanyang length as x and yung kanyang width, ilet natin as y. So, ang ating magiging formula ng area ng rectangle in terms of length times width is magiging x times y na. Kung inilet natin ito ng x and ito is y. Okay? So, yan na yung step number 2 natin na i-formulate daw natin yung ating quantity to be maximized. And this is also the area to be maximized. Okay, after ma-formulate natin sa step number 3, ang sabi, express daw natin yung quantity into a single variable. So, kung mapapansin nyo, dalawang variable ang given dito which is x and y in a form of area natin. So, kailangan daw ma-express natin into a single variable. So, saan natin kukuhanin? So, kukuha tayo dito ng relationship between sa mga figures na drawing natin and a given length o given parameters. So, hanap tayo. So, dito, ito rectangle. Kung ito x, ito kabila o opposite side niya is also x. And kung ito y, opposite side niya is also y. So, itong wire natin na may length 20, ibinend lang natin ng ibinend. So, itong perimeter ng rectangle natin, definitely, ito yung sukat ng wire natin. Okay? So, kunin natin yung relationship ng x and y in terms sa perimeter ng rectangle. Okay? Alam natin yung perimeter ng rectangle is equals to dun sa length ng y. So, given this, ano bang formula ng perimeter? Balik-balikan din. So, pag sinabing perimeter, summation laang ng lahat ng sides ng closed figures natin. So, dito, dalawang x plus dalawang y is equals to 20. So, ito yung ating given perimeter o equation ng perimeter. So, dito sa given perimeter natin o equation ng given perimeter, nasa dalawang variable din tayo, x and y. So, ito, equation na ito is gawin nating equation in terms of, o pag sabihin natin in terms of y. So, kunin natin ang equation in terms of y. Yung 2x sinilipat sa kabila, magiging negative 2x. Then, yung 2 dito na naka-attach sa y, i-transpose din natin. So, ang y natin is magiging 20 minus 2x over 2. So, dito, i-simplify lang natin yung ating function. May common dito na 2, ilabas natin. Pag inalabas yung 2, makakancel out yung denominator natin na 2. So, natira na lang sa loob o natira na lang is 10 minus x. So, meron tayong equation in terms of y. Then, itong y natin, isubstitute natin dito sa ating formula ng area. Okay? So, pag sinubstitute natin yung value ng y doon sa area natin, so, magiging area is equals to x times quantity of 10 minus x. Yun na yun. And kung mapapansin ninyo, lahat po siya ay naging in terms of x na. So, in terms of a single variable na siya. Variable x na lahat. Okay? So, dito, simplify lang natin para mas madali nating i-differentiate. Kasi, ang sunod na, ito ay i-distribute muna natin. So, magiging 10x minus x squared. Then, mas madali na natin siyang i-differentiate kasi ang sunod na step
is differentiate daw yung ating item number 3. Okay? Then, idiretso na natin. Pag na-differentiate natin, i-equate natin sa 0 yung first derivative na nakuha o yung ating a prime dun sa ating given function. Then, tuloy na natin sa number 5. Isolve na natin yung obtained equation which is pinahanap yung maximum area of a rectangle. Okay. So, dito, kunin natin ang a prime. A prime is equals to derivative ng 10x is 10. Derivative ng 2x is x squared is 2x. So, a prime is equals to 10 minus 2x. Then, equate natin yung a prime into 0. At a prime is equals to 0. Karoon tayo ng 10 minus 2x is equals to 0. Kunin lang ang value ng x. So, x is equals to 5. Okay? Pag nakuha ang value ng x, kunin naman natin ang value ng y. Kasi, ang ating kailangan is x and y dito para makuha natin yung area nito. Meron na tayong x, saan natin kukunin ang value ng y? Ang value ng y dito. Substitute natin yung value ng x dito sa nakuha nating equation ng y galing sa perimeter, okay, ng ating rectangle. So, magiging y is equals to 10 minus 5, y is equals to 5. So, mapapansin ninyo, ang value ng x natin is equal sa value ng ating y. Pareha silang 5. So, kung pareho ang ating x and y, ito palang sinasabing rectangle dito is a square. So, ang square naman is a special form of a rectangle. So, okay lang yon. So, ito, hindi nagkataon lang. Ito ay pag sinabing maximum area in a given length o a given parameter, ang maximum area is in the term o is in the form of square lagi. Pag ganyan ang atake ng pinahanap. Maximum area of a rectangle given a parameter, perimeter, given a specific perimeter. So, fix tayo sa perimeter. So, ang pinakamalaking area daw, kapag sinunod natin yung ating perimeter, is in the form of square. So, laging ganyan yan. Hindi na mababago yan. Okay? So, dito, tuloy lang natin. So, kunin lang natin yung pinahanap which is maximum area of a rectangle given area is equals to x times y. Meron na tayong value ng x, may value na tayo ng y. So, area is 25. So, dito, huwag kakalimutan ang unit. No unit, wrong. So, dito, sa given wire, length ng wire natin, meters ang ginamit. So, ang ating maging unit is in meter squared or square meters. Okay? So, punta tayo sa example number 1, letter B natin. Which is, ang pinahanap naman is maximum area of a right triangle given din dun sa wire na binigay sa atin na may length na 20. So, ano yung maximum area naman ng right triangle natin given in this length of wire? So, una, i-identify natin kung alin yung i-maximize natin o i-minimize. So, quantity to be maximized or minimized. So, sabi sa problem, ang kailangan natin ay maximum area. So, area ng triangle natin ang i-maximize. Again, ano po ang area ng ating right triangle? So, balik-balikan sa ating geometry. Okay? So, given the area ng right triangle is 1/2 BH o 1/2 times base times height ng ating right triangle. So, ito yung ating item to be maximized, area ng right triangle, 1/2 BH. Okay, yun. Then, i-drawing natin yung ating figure. So, given this figure,
ang perimeter niyan, so galing sa wire na may length na 20 pa rin. So, binend lang natin ang ibinend hanggang sa maging right triangle siya. So, ang kailangan natin ay ma-maximize natin yung area. So, for example, itong base ng ating right triangle, ilet ko ng x. At yung height ng aking right triangle, ilet ko as y. Ngayon, ang magiging formula na natin ng ating area is 1/2 in terms of x and y is 1/2 xy. So, ito yung ating ma-maximize. So, ito, saan natin kukuhanin? Sabi sa item number 3 o sa step number 3, kailangan nating i-express into a single variable yung ating quantity. So, ito in terms of x and y. So, dalawang variable pa yan. Express natin in terms of single variable. So, saan natin kukunin? So, yun, lumabas na. Napindot ko na. Okay? Using Pythagorean theorem o Pythagorean, so ito ay right triangle, given x ang base and given ang height is y. Kung this is x and y, this portion is the hypotenuse of the right triangle. So kung gagamitan natin ng Pythagorean theorem nga, is magiging value nitong hypotenuse is square root of x squared plus y squared. Okay? So, given in terms of x and y pa din. So, pwedeng kuhanin uli natin yung perimeter ng ating right triangle kasi given naman yung perimeter which is equals to 20. So, ganun din naman ang perimeter ng triangle is pag-add-addin laang lahat ng sides. So, you can say that x plus y plus square root of x squared plus y squared is equals to 20. So, kunin natin yung, sige, in terms uli ng y. So, this equation, i-convert lang uli natin in terms of y. So, ito, ilipat natin yung x and y muna sa kabila. So, iwanan muna natin itong may square root of x squared plus y squared. So, magiging square root of x squared plus y squared is equals to 20 minus x minus y. Okay? Then, taking squared, o square natin both sides para ma-eliminate natin itong square root. Squared both sides, magiging x squared plus y squared na lang yung kabilang equation, and yung kabila is magiging 20 minus x minus y raised to 2. So, ito, portion na ito, i-expand lang natin. So, pag in-expand natin, ito magiging sagot, 400 plus x squared plus y squared minus 40x minus 40y plus 2xy. So, dito, kung mapapansin ninyo, may x squared dito, may x squared dito. Pag i-transpose natin itong x squared sa kabila, makakancel out lang. Ganon din itong y squared natin dito. Pag transpose sa kabila, makakancel out din. So, pwedeng cancel out na natin siya. Magiging 0 ito. So, cancel out na natin yung x squared plus y squared natin dito. So, ang natira na lang is 400 minus 4x minus 4y plus 2xy. Lahat po ng may variable y, dalhin natin sa kaliwa. So, magiging 40y minus 2xy is equals to 400 minus 40x. Then dito, ilabas lang natin yung common variable niya which is y. So, magiging y, ang natira sa loob is 40 minus 2x is equals to 400 minus 40x. Then ito, dalhin natin sa kabila. So, magiging y is equals to 400 minus 40x all over 40 minus 2x. So, pababain natin ng konti itong mga numerical coefficient natin. So, ito, nasa numerator, pwedeng ilabas natin ang 40. Dito naman sa kababa, ilabas natin ang 2. So, 40, ang natira sa loob is 10 minus x na lang. Kung ilabas natin ang 2 dito sa numerator, denominator rather, ang natira is 20 minus x na lang. So, ito, 40 over 2 is 20. Cancel out na natin yung 2. So, ito na yung value ng ating y. 20, quantity 10 minus x, all over 20 minus x. So, itong y na ito, pwede nating i-substitute na dito.
sa ating formula ng area ng right triangle. So, pag isinalpak natin itong y na ito dito, sa y ng ating area, magiging ito na. So, makikita ninyo, lahat ng ating variable ngayon is in terms of x na. So, na-express na natin yung quantity into a single variable. So, dito, i-simplify lang natin ng konti yung ating equation. So, ito 1/2 times 20 o 20 over 2 is cancel out na natin yung 2 dito. So, magiging 10 na lang to. So, x times 10 is 10x times 10 is 100x. So, 100x, x times 10 is 10x times x is 10x squared. So, 100x minus 10x squared all over 20 minus x. So, dito, mag-differentiate na tayo. So, taking the derivative of a with respect sa x, so dito parang gagamit tayo ng u over v. So, taking a prime, so ang v du. V is 20 minus x times du. Ang u natin is ito. So, derivative ng 100x, 100. Derivative ng 10x squared is 20x. Minus u dv. Ang u is 100x minus 10x squared. Derivative ng v. 20 minus x. Derivative is negative 1. So, all over v squared. So, ang v natin is 20 minus x. So, squared lang natin yon. So, simplify lang natin. So, ito, expand lang natin. Pwede gamitin na lang natin ng FOIL method. So, 20 times 100 is 2,000. Outer, 20 times negative 20x is 400x. Negative x times 100 is negative 100x. Negative x times negative 20x is positive 20x squared. So, ito, negative, negative. So, positive na tayo. Positive 100x. So, plus 100x minus 10x squared. All over 20x, 20 minus x raised to 2. So, pag subtrakin lang natin o pag-addin yung common terms. So, dito, negative 100x plus 100x, cancel out na ito. Ito naman, 20x squared minus 10x is 10x. So, magkakaroon tayo ng 2,000 minus 400x plus 10x squared all over, yun pa rin, capital denominator na lang. So, ito yung ating a prime. Equate ngayon natin yung a prime into 0. As a prime is equals to 0, kakaroon tayo ng ating equation as 2,000 minus 400x plus 10x squared all over 20 minus x raised to 2 is equals to 0. Pag dinala natin itong denominator natin sa kabila, magiging 20 minus x raised to 2 times 0 is 0 na. So, natira na lang is yung ating numerator. Then, dito sa numerator, medyo malalaki ang ating numerical coefficient. So, pababain lang natin ng konti. So, ang common is 10. Maglabas tayo ng 10. So, pag naglabas tayo ng 10, ang matitira sa loob is 200 minus 40x plus x squared na lang. Yung 10, dalhin na rin natin sa kabila. Maging 0 over 10 is 0. So, cancel out na natin yung 10. Magiging 200 minus 40x plus x squared na lang. So, dito, pindutin na lang natin sa calcu for us to get the value of x. So, pag pinindot natin yan sa calcu, using equation or function, punta kayo sa polynomial, select nyo 2 degree o second degree. Kasi naka-squared tayo dito. And ang ibibigay sa ating value ng x ay 2. Kasi naka-squared, no? So, ang value ng ating x is isang 34.142 and x is equals to 5.858. So, alin? Pili lang tayo kung anong x, value ng x ang gagamitin. So, dito, sa 34.142, value ng x, kung titingnan natin itong kinuhanan natin ng perimeter, x plus y plus square root of x squared plus y squared is equals to 20.
yun yung ating given perimeter o length ng wire is 20 lang. Pero, kung gagamitin natin ng x is equals to 34 point something na ito, parang not applicable na. Kasi sobra na siya sa total. Kung 34 tayo dito, ang total ay 20 lang. So, lulukuhin lang natin ang ating sarili, not applicable siya. So, otherwise, eliminate na natin yan. 34.142 yan. Ang gamitin natin is itong 5.858 natin. Okay? Then, after makuha natin yung kailangan nating value ng x, kunin naman natin yung value ng y. So, saan natin kukunin ang value ng y? So, kanina, meron tayong na-solve equation galing dito pa rin sa perimeter. Formula ng perimeter ng right triangle. Nag-come up tayo sa y is equals to 20, quantity 10 minus x all over 20 minus x. So, substitute lang natin dito yung value ng x natin. So, pag na-substitute, value ng y natin is 5.858 din. So, makikita uli, ang value ng x and y ay pareho. So, pag ganito pala, pag ang hinahanap ay maximum area ng right triangle in a given perimeter, ito palang ating mabubuong right triangle is an isosceles right triangle. So, x and y is equal. So, isosceles right triangle ang mabubuo. So, yan ay hindi uli nagkataon. Yan ay, pag ganyan ang atake ng problem, maximum area of a right triangle in a given perimeter, laging ang mabubuo nating right triangle is an isosceles right triangle. Okay? So, punta tayo sa step number 5. Obtain natin yung pinasosolve sa atin, which is yung area o maximum area ng right triangle nga. Given doon sa ating formula in terms of x and y, so meron tayong 1/2 times xy. Substitute lang natin yung mga value ng x and y natin. So, ang final answer natin, area is equals to 17.158. So, again, huwag kakalimutan ang unit. So, in terms of meter squared uli. Okay? So, cite another example tayo. So, ito example number 2 na natin. So, nawalan lang ng number. So, sabi dito, find the maximum area of the rectangle inscribed in a circle of a radius 10. So, ang pinahanap uli sa atin ay maximum area of rectangle na naka-inscribe in a circle. So, ang ating magiging guide lang na parang pinaka-word, magiging guide natin is itong inscribe. So, alam natin na ang quantity to be maximized or minimized, dito, maximum. So, quantity to be maximized is an area uli of the rectangle. So, pag sinabi namang inscribe in a circle, nasan po yung ating rectangle? So, mahalaga po yan. So, again, dito punta tayo. Area is equals to xy. In terms of xy nang ginamit ko para sa area natin. So, yun to be maximized. So, i-drawing natin, step 2, para ma-formulate natin yung ating given function. So, for example, ito yung circle natin na may radius 10. So, sabi, yun daw, rectangle is naka-inscribe dun sa circle. So, pag sinabing naka-inscribe, ang ating rectangle ay nasa loob ng circle. Okay? Then, kung in terms of x and y na, length times width, ilet natin yung length natin as x and yung y natin as width. So, dito, formulate na ito. Formulated na as x and y. So, dito, sa number 3, ang kailangan natin daw is i-express natin yung quantity into a single variable. So, saan natin kukunin yung relationship ng x and y natin? So, dito sa ating figure, so kung ito ay 10,
mula circumference ng circle hanggang sa center ng circle, radius. Kung idediretso natin itong radius natin from center uli hanggang sa another corner ng ating rectangle, yung corner ng rectangle natin is nakalapat uli sa circumference. So therefore, from center hanggang circumference uli ang ating magagawa. So another 10 yan. Okay? So kung 10 ito, pamula doon, circumference to circumference, magiging diameter na, passing through the center ha. So magiging 20 na ito. And kung mapapansin ninyo, yung ating width ng rectangle at saka yung length ng ating rectangle, which is in terms of x and y, ay naging parang legs uli ng ating na-form na triangle. So, nagkaroon tayo uli ng right triangle in terms of x and y, given naman yung value ng hypotenuse. So, saan natin kukunin uli ang relationship ng ating x and y? So, using Pythagorean theorem uli. So, ang ating Pythagorean is x squared plus y squared is equals to 20 squared, which is yung ating hypotenuse. So, ito, dalhin lang natin in terms siguro ng y na lang uli. So, transpose lang natin yung x squared sa kabila. So, magiging y squared, yung 20 squared, naging 400 na, minus x squared. Then, kunin lang natin yung value ng y, yung squared, i-transpose lang natin sa kabila, o kuha na natin ng square root both sides. So, magiging, so yun. Previous ko lang ha. So, magiging square root of 400 minus x squared. Then, kung mapapansin ninyo, kung yun po ang gagawin natin, itong quantity natin sa kanan is magiging 400 minus x squared raised to 1/2. Pag ganun po ang nangyari, pag naka-raise sa complicated exponent, mahihirapan tayong mag-distribute o mag-expand ng ating mga function, kung yan man ay binomial o trinomial o polynomial. Mas mahirap tayong mag-distribute ng quantity o mag-expand ng ating polynomial kapag medyo complicated yung ating exponent. So dito magiging raised to 1/2, no? So otherwise, para mas madali ang solution na mangyari, hindi pwede rin naman 'yon. Kaso, in order for us to solve it in a more easy way, so itong ating area which is equals to xy, ang gawin natin in terms of squared, yung ating yung y natin dito ang maging y squared, no? Ito ang dalhin natin in the form of this. So, i-squared lang natin both sides. So, magiging a squared is equals to x squared, y squared. Okay? Squared ng both sides. So, dito, substitute lang natin itong buong function ng ito kasi in terms of y squared na ito. Ito, y squared na rin. So, magiging a squared is equals to x squared, quantity 400 minus x squared. So, dito, yung sinasabi ko, mas madali kayong mag-distribute in a certain function pagka naka-raise sa 1 lang ang ating exponent. Diba? So, mas madali tayong magdi-differentiate kapag ganyan. Otherwise, kung naka-raise to 1/2 yan, hindi nyo may ipasok itong isang quantity ito, ang gagawin nyo is UV ang gagamitin nating pag-differentiate. Otherwise, kung ito po ay may ipasok natin sa loob, madidistribute na natin itong x squared, magiging 400x squared minus x to the 4th. So, in terms of single na lang, so bawat isa na lang ang di-differentiate natin. So, ito, in terms of implicit differentiation, differentiate natin. So, derivative ng a squared is 2a prime equals to derivative ng 400x squared is 800x. Derivative ng x to the 4th is 4x cubed. So, yung mas madali lang nating ma-differentiate.
So, yun naman sinasabi ko dito is ganun din naman ang lalabas. So, mas madali lang kung in the form of this. So, anyway, after makuha natin yung ating A prime, equate na natin sa 0. So, as A prime is equals to 0, this side is magiging 0 na, magiging 800x minus 4x cubed is equals to 0. Then ito, labas lang natin yung common term. So, dito may common silang x and divisible din sa 4. So, labas natin ng 4x. Natira sa loob is 200 minus x squared. So, equals to 0. So, itong 4x, dalhin natin sa kabila, magiging 0 na. 0 over 4x, 0. So, natira na lang is 200 minus x squared. Then, kunin ang value ng x. So, magiging transpose sa kabila, x squared is equals to 200. Transpose yung kabila, sa kabila yung ating squared, magiging square root of 200 ang value ng x natin. So, meron na tayong value ng x. Kunin naman natin ang value ng y para makuha na natin yung area to be maximized. So, saan natin kukunin? Dito sa ating Pythagorean equations. So, kinuha natin dito. So, as y squared is equals to 400, ang x squared natin daw is equals to 200 na lang. So, square root of 200 squared is 200. 400 minus 200 is 200. So, y is equals to square root of 200. So, kung mapansin nyo uli, ganun uli. Parehas uli ang value ng x and y natin. So, kung a-analyze ulit natin, pag sinabing maximum area of a rectangle na naka-inscribe sa circle in a given radius, so, ang mapo-form nating rectangle sa loob ng ating circle is, again, a square. So, yun. Para makuha natin ang maximum, o ma-maximize natin yung pagkuha ng area in a given scenario. Rectangle inscribed in a circle in a given radius. So, maximum area, ang mapo-form natin, again, na rectangle is a square. Okay? Then, kunin na natin yung area. So, substitute lang natin yung value ng x and y natin. So, area is equals to 200. Dito, ang unit natin is walang binigay. So, just 10 lang ang binigay na radius. Pag walang given unit, lalagyan nyo pa rin ng unit ang ating area. So, in terms of square units. No units, wrong. Okay? So, punta tayo sa example number 3. So, example number 3 is, sabi dito, find the maximum volume of the cylinder inscribed in a sphere of a radius r. Of radius r, given ang radius ng sphere. Ngayon, dun sa sphere, meron daw naka-inscribe na cylinder. Yung cylinder, kukuhanin natin ang maximum volume. So, ang ating quantity to be maximized, syempre, yung volume ng cylinder. And, again, balik sa geometry. Ano ang formula ng volume ng cylinder? So, balik-balikan po. So, given ang volume ng cylinder is equals to pi r squared times height. Pi r squared h. Okay? Ang r natin dito is radius nung dalawang lateral surface natin na bilog sa baba at sa taas. So, yan yung radius, yung r natin dito. And yung height is syempre yung height ng ating cylinder. Ito yung ating to be maximized. Then, kung idodro natin yung figure, for example, ito yung sphere given a radius r. Yun po. Ngayon, meron tayong cylinder na naka-inscribe daw sa sphere. So, ito yung sinasabi kong dalawang lateral surface natin sa taas at sa baba in terms of circle. So, ito yung r na maliit natin kanina. R squared, ito naman yung h height.
So dito, gawin natin yung r is equals in terms sa x. So ang radius natin dito ng ating cylinder ay x at yung height ng ating cylinder gawin natin in terms of y naman. So ang magiging mapo-formulate natin using the formula ng volume ng cylinder is in terms of x and y na. So maging pi x squared y na. Okay? And then, after ma-formulate, step number 3, express into a single variable. So, dito, x and y, paano natin gagawing single variable yan? So, kuha ng relationship uli dito sa ating illustration. So, ito mula dito, nasa corner ng ating cylinder. At the same time, yung corner na yon nakalapat, syempre, dun sa ating sphere. Kasi sabi, naka-inscribe yung cylinder sa sphere. So, yun na. Basta ang indicator ay inscribe o circumscribe, automatic, nakalapat yung mga parameters na yan sa isa't isa. Okay? So, kung nakalapat yan, from here up to here, sa center ng ating sphere, is radius daw natin is r. Kung yung from center hanggang doon sa another corner ng cylinder natin, which is nakalapat uli sa ating sphere, okay? Kung ide-diretso natin yon, center to another sphere natin, o sa surface area ng ating sphere, so another r yan. Okay? This is a radius r ng sphere. This is also a radius r of our sphere. And then, dito sa baba ng ating cylinder, kung ito po ay x, yung radius ng ating cylinder, kung ide-diretso natin yan hanggang doon sa kabilang portion, okay? So, magiging ito, from center hanggang doon sa kabila is x. So, magiging dalawang x lang yan. So, 2x ito. So, dito, parang nagkaroon tayo ng relationship between r, 2x, and y. Parang nagkaroon na naman tayo ng right triangle. Okay? This is 2r, this is 2x, and this is y. So, given uli, gamitin natin ang Pythagorean theorem uli. So, magkakaroon tayo ng 2x raised to 2 plus y squared is equals to, ito yung ating hypotenuse, 2r squared. So, magiging 4x squared plus y squared is equals to 4r squared. So, ito, kuhanan natin in terms of, siguro x. X naman ako. Kasi dito, kung mapansin nyo, naka-squared. Dito sa ating formula ng volume ng cylinder, ang x natin naka-squared na rin. So, hindi na tayo maglilipat ng exponent mamaya ng x natin. So, hindi na siya magiging radical, hindi na siya magiging complicated yung kanyang exponent. So, sa x squared na ako, o sa x squared ko na dadalhin itong equation na ito. So, pag x squared ang kinuha, yung y squared, ilipat natin sa kabila. Tapos, yung coefficient ng x squared na 4, ilipat din natin sa kabila. So, magiging x squared is equals to 4r squared minus y squared all over 4. So, ito, x squared, yun, x squared. So, itong buong equation na ito, isubstitute na natin. So, magiging pi times yung value ng x squared times y. So, dito, labas ko lang yung 4, magiging pi over 4. Then, yung y, distribute ko na sa loob. So, magiging 4r squared y minus y cubed na. Okay? Then, differentiate natin yung v with respect sa y. V with respect sa y, ang magiging r natin dito is a constant. Okay? Kasi, di-differentiate natin ang v with respect sa y. At the same time, ang r natin dito is a given parameter. Sa given parameter, radius siya ng given sphere. So, kung given yan, may value yan ng r. So, yung r natin is a constant. Kung bibigyan natin ng value. Okay?
So, siya kasi yung given parameter in terms of sphere natin. So, therefore, pag dinifferentiate natin yan, magiging ang R is a constant. So, V with respect sa Y, ang ating differentiation. So, kung i-differentiate natin, kukunin natin ang V prime. So, copy lang natin yung constant. Then, differentiate natin yung nasa loob. Derivative ng 4R squared Y. 4R squared is a constant. So, matitira na lang is 4R squared. Derivative ng Y cubed is 3Y squared. Then, equate natin yung ating V prime into 0. As V prime is equals to 0, magiging pi over 4. Quantity 4R squared minus 3Y squared is equals to 0. Itong pi over 4, pag dinala natin sa kabila, is magiging 0 na. So, matitira na lang dito is 4R squared minus 3Y squared is equals to 0. Kunin lang natin yung ating value ng Y. So, lipat lang natin, transpose sa kabila, then transpose natin yung ating numerical coefficient ng Y squared. Then, taking square root, kasi na meron tayong Y squared, so, ito magiging value ng Y natin in terms of R. Nga lang, kasi wala naman tayong given value of R, just ang sinabi dito is a radius R. So, makukuha natin Y is in terms of radius R pa din. So, kung meron tayong value ng R, substitute lang natin yung value ng R. So, ang ating Y is equals to 2 over square root of 3R. So, may value tayo ng Y. Ang kailangan natin ay value ng X squared. Kasi meron na tayo ditong formula ng ating volume ng cylinder which is pi X squared Y. So, saan natin kukunin? Dito. Sa ating equation na ito, x squared is equals to 4, r squared minus y squared is all over 4. Substitute lang natin yung value ng y. So, magiging 4r squared minus quantity 2r over square root of 3 raised to 2 all over 4. So, pasok natin yung, kukunin natin yung squared nito. So, magiging 4r squared minus 4r squared all over 3. Itong 4, tinaas ko na. Ginawa ko ng multiplication ng ating operation. Then, taking LCD nitong dalawa, so 3, kakaroon tayo ng 12r squared minus 4r squared times 1/4. So, 12r squared minus 4r squared is 8r squared. So, 4 times 3 is 12. So, 8r squared all over 12. Then, pwede natin ito simplify. 8 over 12 is pwede natin sabihin 2 over 3 r squared. So, x squared, hindi na natin itatranspose yung exponent ng ating x. Kasi ang isasubstitute naman natin doon, o pag sasubstitute natin is x squared na. So, pwede natin sabihin na ang volume of a cylinder, o maximum volume of a cylinder is equals to pi, value ng x squared, to 2/3 r squared, value ng y. So, ito equal sa 2 times 2 is 4, 3 times square root of 3 is 3 square root of 3. Pi times r squared times r is pi r cubed. So, dito, kung mapapansin nyo itong 4/3 na ito, pag inihiwalay natin dito sa quantity ng square root of 3 ito, magiging 1 over square root of 3 times 4 over 3 pi r cubed. And kung babalikan nyo uli ang mga formulas ninyo ng volume sa ating solid geometry, itong 4 over 3 pi r cubed is a volume of the sphere. So, pwede nating sabihin na ang volume of the cone o maximum volume of the cylinder rather inscribed in a sphere is equals to volume of the sphere times 1 over square root of 3. Okay? So, dito, derived formula and the relationship between maximum volume of a cylinder inscribed in a sphere of a radius r.
So kung tatandaan nyo na lang ito, hindi nyo na kailangang dumaan sa process na ito. So just remember na lang the relationship between cylinder o volume ng cylinder and the volume of sphere, which is yung cylinder is naka-inscribe sa ating sphere. Pag sinabing maximum volume of the sphere ang pinahanap, pwedeng kunin nyo muna yung volume ng sphere kasi yun ang may given radius r. So, pag nakuha ang volume ng sphere, kailangan lang tandaan nyo yung volume ng sphere, which is 4/3 over pi r cube. So, pag nakuha ang volume ng sphere, i-multiply nyo lang sa 1 over square root of 3. So, yun na yung maximum volume ng cylinder na naka-inscribe sa sphere. So, marami tayong relationship na ganito na pwede ninyong halimbawa ay tandaan na lang para hindi na kayo mag-derive ng ganito kahaba. Ito yung mga ibang examples na may relationship between each other in a given scenario. Okay? So, tulad nito, ito daw ay maximum volume of a cylinder. So, may cylinder tayo inscribed in a cone. So, may cone, nasa loob yung cylinder. Ano daw yung maximum volume ng cylinder given ang radius ng cone at ang altitude h ng cone. So, dito, hahanap kasi kayo ng relationship ha. Ngayon, given naman ang parameters ng cone, pwede daw kunin nyo muna yung volume ng cone, then i-multiply nyo sa 4 over 9. So, makukuha ninyo is a volume of the cylinder maximum inscribed in a cone. Okay? So, yan yon. So, ito naman yung isang scenario pa, maximum volume of a cone din. O, maximum volume ng cone naman, inscribed naman in a sphere, given a radius ng sphere na r. Okay? So, makukuha natin ang volume ng sphere muna. Pag nakuha ang volume ng sphere, i-multiply nyo lang sa 8 over 27. So, makukuha nyo is a volume of the cone maximum inscribed in a sphere. Okay? So, here's another one. Minimum volume naman daw ng cone na nakacircumscribe sa sphere given ang radius ng sphere. So, pag pinapahanap, minimum volume of a cone, kunin nyo muna yung volume ng sphere kasi yun ang given. Then, i-multiply nyo sa 2. So, yun na makukuha nyo is a volume of the cone which is minimum na nakacircumscribe naman about a sphere natin in a given radius. So, ito, pwede nyo tandaan or pwede nyo i-derive din using the process na ginawa natin dun sa ating dito. Example number 3. Okay? So, ito, mga derived formulas na and relationship with each other. So, in your higher year, yan ay dadaanan ninyo. So, imbis na mag-derive pa ng formulas, pwedeng tandaan na lang. Okay? Then, may bonus example ako dito. So, dito sa maxima and minima, hindi naman laging in terms of figure. Gaya ng sabi ko, pwedeng ang given is in terms ng, parang ito related sa algebra, worded problem. Mga ganong style. Okay? So, pwedeng ganito ang given sa ating problem. So, tingnan lang natin kung paano atakihin itong ganitong certain problem. So, dito, pag ganitong mga worded problems, alamin nyo agad yung mga word na pwede ninyong gawing guide. Tulad ng mga yan, exceeds. Yan, mga ganyan. Twice as much. Yan, mga ganyang word. So, paano nyo i-convert into a numerical equation, yung mga ganyang word. So, dito, ang sabi sa problem is what number exceeds its square by the maximum amount. Dito, ang hinahanap ay number daw.
Tapos, ang exceeds natin dito, ibig sabihin ay yung sumobra doon sa kanyang square. So, may number tayo daw na pag minusan natin ng kanyang square, ano daw yung sosobra. So, pag may nakita kayong exceeds sa mga ganyang problem, lagi kayo magkakaroon ng operation ng subtraction. Okay, dito, so may number daw tayo. Ano daw yung pinakamalaking amount na mag-i-exceed kapag yung number ay minusan mo ng kanyang square. So, for example, ilet natin yung number na yan as x. So, let x the required number. At yung maximum amount, ilet natin as another variable. Siguro, y is equals dun sa maximum amount natin. Okay? Then dito, sa equation na gustong ipagawa sa atin, yung daw number, which is x, ay maminusan natin ng kanyang square. So, pwede natin sabihin as x minus x squared. Yan daw difference ng dalawang yan, yun yung maximum amount na hinahanap natin, which is in terms of y. So, y is equals to x minus x squared. So, na-formulate natin uli yung ating quantity to be maximized. Yun, maximum amount ang kailangan natin. So, ang quantity to be maximized is ito. Na-formulate na y is equals to x minus x squared. So, galing dito, kunin lang natin yung derivative ng y with respect sa x. So, ang y prime natin is derivative ng x is 1. Derivative ng x squared is 2x. Then, sundin lang natin yung step. Equate natin sa 0 yung ating y prime. So, magiging 1 minus 2x is equals to 0. Kunin lang natin yung value ng x, which is equals to 1/2. Ngayon, itong x natin, yun na yung pinahanap number o required number na pag minusan mo ng kanyang square, maximum amount ang makukuha mo. O maximum yung ating magiging y. So, dito, i-check natin kung yan bang value ng x na yan, pag minusan ng kanyang square, ay maximum ang makukuhang y. So, kailangan makuha muna natin yung value ng y in terms dito sa nakuha nating x. So, substitute lang natin sa equation na to. So, magiging y is equals to 1/2 ang x minus yung square niya, 1/2 squared. So, ang y natin is 1/4. Ngayon, i-check natin kung pag nag-assign tayo ng value ng any value of x, lalaki ba o may posibilidad bang lumaki pa sa 1/4? Kasi, ang sabi, maximum amount na itong y na ito. Yun o, maximum amount. So, tingnan natin. Mag-assign tayo ng value ng x. Tingnan natin kung may lalaki pa ba diyan sa value ng y na yan, which is 1/4. So, for example, checking natin ha, at x is equals to 1. So, at x is equals to 1, isubstitute natin dito sa equation na ito. So, magiging y is equals to 1 minus 1 squared. So, 1, ang 1 squared is 1, 1 minus 1 is 0. So, definitely, mas malaki pa rin itong ating 1/4 kaysa dito sa inassign natin na ito. Okay? Palakihin pa natin. Yung x, lakihan pa natin, exceed pa natin sa 1. Gawin natin x is equals to 2. So, at x is equals to 2, magkakaroon tayo ng y is equals to 2 minus 2 squared. So, 2 squared is 4. 2 minus 4 is negative 2. So, naging negative value na. Definitely, mas malaki pa rin itong ating 1/4 kaysa na sa negative values na ito. Okay? Paano naman po halimbawa, paliitin natin. In a fraction form, mas maliit kaysa 1/4. Gawin natin sa 1/2 ang x natin. So, ang x gawin kong equal sa 1/4. So, substitute lang natin dito sa equation ulit natin. So, y is equals to 1/4 minus h squared. So, 1/4 squared. 1/4 squared is 1/16. 1/4 minus 1/16 is 3/16. Kung kukunin natin in decimal form para makita natin kung mas malaki ba ang 3/16 kaysa 1/4. So, ang decimal form niya is 0.187.
Ang 1/4 naman, kung i-decimal form natin is 0.25. Diba? So, mas malaki pa rin yung 1/4 kaysa dito sa 3/60 natin. So, definitely, wala pa natalo dito. So, ito talaga yung ating maximum amount pa. So, given the number or this required number. So, last. Paano naman halimbawa, gawin nating negative value ang ating x. So, assign tayo ng x is equals to negative 1. So, substitute lang natin doon sa ating equation, magiging y is equals to negative 1 minus negative 1 quantity squared. So, negative 1 squared is 1. Negative 1 minus 1 is negative 2. So, naging negative values ulit. So, hindi niya yan malalampasan. Mas malaki pa rin ang 1/4 natin kaysa dito sa ating x is equals to negative 1 na ito. So, ito as proved by substituting a value of x. So, wala tayong nakitang mas lalaki pa sa ating maximum amount na ito nung pag-minusin natin yung x minus its squared. O number minus nung square niya. So, ito ang magiging sagot natin. X is equals to 1/2 na. Okay? Just to sum up lang yung ating naging topic. So, ang mahirap lang dito sa topic na ito and mostly inaayawan ng estudyante o pag nalamang maxima and minima is nagbaback out is kasi mahirap yung pag-i-interpret o pag-a-analyze ng isang problem. So, dito, kailangan i-analyze muna natin. Pag kailangan ng drawing, i-drawing just to get the relationship between the given variables natin o given quantity. Yun yung mahirap. Then, isa sa mahirap kung paano natin gagawin o i-express into a single quantity o single variable yung ating quantity to be maximized or minimized. So, ang technique lang dyan is to solve more problems, practice, para maging mas madali, mas magamay ninyo kung paano atakihin ang problem o a certain problem. So, practice, practice, practice. And then, dito, kaya din medyo mahirap kasi kailangan balik-balikan nyo yung mga formulas natin most commonly sa geometric figures natin. So, area and volume. Then, ang isa pa is, para meron din siyang combination of algebra given awarded problems. So, yung mga terminologies natin na word na kailangang ma-express natin into a numerical value o numerical equation. So, kailangan ma-practice din dito sa ating maxima and minima. So, anyway, that's all folks. Sana po may natutunan kayo sa ating topic with regards sa maxima and minima or maximization and minimization of a given function. See you next video. Thank you and God bless.